Bakit si San Pedro ang unang papa? Considering na merong 12 apostles. Una, nang tinanong sila San Mateo 16, 14 hanggang 18, tinanong sila sa ating Panginoong Hesus, sino ako? May mga iba't ibang sagot. Ikay si Juan, ikay si Elias. Pero si San Pedro lang ang sumagot, ikaw ang Mesiya, ang anak ng buhay na Diyos. At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 16, 18, mapalad ka, Simon, dahil ang kaalaman na ito ay hindi mo nakuha galing sa iba't ibang mga tao, kundi galing sa Ama. Kaya, si San Pedro ang sinabihan ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 16:18, and so I tell you, Peter, yung Simon, pinalitan niya ng Pedro. Mapansin ninyo, pag ang Diyos magpalit ng pangalan, may purpose yan. And so I tell you, Peter, from Simon, and so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. Sa 12 apostles, kaya makita natin sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 2, nangunguna ang pangalan ni San Pedro. Kailangan talagang may hierarchy, may leader. Dahil ang bansa na walang presidente, magulo talaga ang resulta, di ba ba? Pero yun talaga ang wisdom ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo. Pinili si San Pedro among the 12 apostles. Kaya sabi ni San Pedro, Acts chapter 15, verse 7, sabi niya, mga kapatid, alam ninyo na ako'y pinili galing sa inyo. Imagine, yung mga apostles, pinili na, pagkatapos galing sa pinili, mayroong pinili pa. Ayon si San Pedro. Kaya, kung tingnan ninyo, Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Pagkamatay ni San Pedro, yon, mayroong mga succession, sila si San Linus, Anacletos, hanggang ngayon nagpatuloy niya yung tinatawag na unbroken line of succession. Yun ang hierarchy natin. So although tinatawag na Bishop of Rome noon, ang Papa, 4th century, tinatawag sa titulo, yung binanggit natin, Pope, na ang Pope galing sa Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. San Mateo 16:18 yan. Si Pedro Apostol tumanggap ng authority. Kaya ibinigay niya ang susi sa ating Panginoon. Bakit susi? Mamatay man ang naghawak, yung susi na yan ay mapasa sa sumusunod niya. Pagkamatay ni San Pedro, nagpili sila, no? Kano ugalian na magpili ng susunod. Kaya nang namatay si San Pedro sa inverted cross, kaya nga isa sa mga ginagamit nila na argumento na antichrist daw ang Papa. Bakit? Nag-sign of the cross ang Papa. Sadali, napansin nyo? Inverted. Inverted. Sabi nila, antikristo talaga itong Papa ng Simbahan Katoliko. Bakit? May inverted sign of the cross. Hindi. Yung inverted, kahit sa upuan niya, ay para yan sa kamatayan ni San Pedro, martyrdom niya. So, si Linus, namatay si San Pedro taong 64 Anno Domini. Sa taong 64 Anno Domini, napalitan si agad ni Linus. Nang namatay si Linus sa taong 79 Anno Domini, pumalit sa kanya si Anacletos. Nasa history yan. Nang namatay si Anacletos sa taong 92 Anno Domini, pumalit sa kanya si Clemente I. At nang namatay si Clemente I sa taong 101, pumalit sa kanya si Everestos. At nang namatay si Everestos sa 107, pumalit si Alexander I. Hanggang ngayon, wala nang putol si Pope Francis. Bakit hindi kumuha sa 12 apostles? No? Yung
iba't ibang mga apostles, meron silang iba't iba ng mga dioceses. Si James, the first bishop of Jerusalem, sila'y kumakalat na sa iba't ibang mga dioceses. Di natin alam kung bakit hindi sa ang wisdom ng Espiritu, hindi sa 12, kundi merong tinatawag nila na apostolic father. Yung disciple nila ang napili sa pagiging papa. The first apostles were the first bishops of the church. However, the Bishop of Rome, si San Pedro, the first Bishop of Rome, siya ang pinuno among the 12. No? Kaya nga, San Mateo Kapitulo 10, 2, nangunguna ang kanyang pangalan. Meron silang iba't ibang mga dioceses, pero under sila sa iisang shepherd. Yung sinabi ng ating Panginoon San Mateo Kapitulo 10, versikulo 16. Bakit? Kailangan talaga yan sa simbahan na merong hierarchy at obedience sa hierarchy. So ang mga apostles natin, sa iba't ibang lugar sila namatay, sa iba't ibang mga diocese sila, pero nang namatay si San Pedro, may kapalit at lalo na yung mga successor niya, may kapalit. Pero ang pagpili noon ay hindi pa katulad sa pagpili ngayon. Bakit? Dahil ang pagpili noon, alam naman natin na ang first pope elected by cardinals was Alexander II in 1061. Dahil hindi mga cardinals ang pumipili. At umabot pa sa punto na kahit ang mga hari at emperador ay may intervention sa pagpili ng papa, kaya sa panahon ni Pope Nicholas II, nagawa siya ng batas ng simbahan na all popes should be elected by cardinals.